parang imitation niya tayo. Magandang umaga po. Dito na naman, alas 6 na naman. Magkikita-kita na naman tayo. Ang mga usaping napapanahon. Tungkol sa ating devotion para sa Panginoon. Unang Pedro. Unang Pedro 2:11 to 17. As usual, hindi na naman natin babasahin dito mismo. Post nyo muna yung video, tapos basahin po ninyo yung 1 Peter 2:11 to 17. Tapos balikan nyo kami ulit kasi pag-uusapan natin ulit ito. Pare, good morning po. Pasensya na, magbababay na ako. Kailangan ko nga. Okay, lapit ka muna dito ako. Wow, magic na palipat! Yan, okay. Yes. Unang tanong. Ano yung matututunan natin sa passage? Kanina, nabanggit natin na binasa mo na yan. Darating ang panahon, huwag daw tayo makisang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Parang sinabi na ng reference, Romans 12, I urge you, brother, do not conform to the pattern of this world, but be transformed and renewing of your mind. Ganda naman talaga. Yung talagang, pag sinamarize mo yung 11 to 17, yun talaga yun. Yes. Ikaw, kapatid, anong masasabi mo sa passage? Sinasabi dyan regarding our inner life, kung paano tayo pinapangunahan ng Panginoon kasi without Him, we can do nothing. Yeah, yung inner life kasi ito yung ito yung pag walang nakatingin sa iyo, ikaw at Panginoon lang nakakaalam yung bagay. Pag may dumaan ba na naglalakad diyan na sexy sa nakatingin, titingnan ba agad kung ano yung brand ng bag? Ay, dududa ka sa inyo. Wow, ganda ng shoulder bag niya. Yes. Kung nakatingin ka sa ibang mga bagay, di ba? Pinapakita lang dito na iba tayo talaga dun sa mga tao ng mundo dapat. Bilang mga Kristyano, Hindi naman ibig sabihin, wala ka na sa mundo dito. Kaya tayo na sa mundo, yun lang yung paano natin naharapin yung mga ganitong mga sitwasyon. Paano nga ba hahanapin? Siyempre, dapat nakikita sa atin yung kababaang loob at paggalang sa kapwa. Paano ba natin igagalang yung paano kung feeling natin minsan hindi nakagalang-galang? Nagdadrive ka, binato yung sasakyan mo. At sasabihin mo lang, hallelujah, praise the Lord. Pag bukas mo ng bintana, pera pala yung binato sa'yo. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos. Ang Diyos ay buhay. Isang bundle lang nag-isip dito. Pero matindi sinabi ni Pedro, paalala lang yan. Baka naman daw, baka naman. Diba, na sabi niya, sa paglakad natin sa mundong ito, yun nga, kasi the more na nagbabasa ka ng Bible, the more na yung mga verses, nagpapaalala na. At pag sabi, ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimutan. Paalala na hindi itong mundong to yung tirahan natin. Yes. Lahat tayo paparating doon sa mas magandang kalalagayan sa langit, di ba? Yung pag-alala na yung mundo, hindi mo tahanan, sapat na yun, para hindi ka mag-imbak ng kayamanan dito, di ba? Para sa Panginoon ko to. Kita mo naman si Pastor Bernard, no? Suportahan nyo yung tao kasi ginagamit talaga sa ministry na sinusupport. Alam nyo, malapit na po tayong mag-open sa Kuya Jollibee or McDonald's para sa gawain ng Panginoon. Ang tawag doon ay eating fellowship. Yes. Maganda Kasama tayo dyan. Siyempre, libre yun. Pinabanggit ko kanina, so, di ba yung pasakop daw tayo sa mga leader. For the officials he has appointed. Yes. Paano ngayon, panahon natin ngayon, mas matindi labanan. Ganda naman na napansin mo niya. Yeah. Paano natin ngayon gagawin ngayon? Kung nakikita nga natin sila, pero sabi pa din ni Pedro, bago sila ay nakaposisyon, meron silang karapatang magparusa.
Pero ang tinutukoy dyan, yung may authority kasi, yung right, sinusunod nila yung tamang batas. Yes, yun mismo. Siguro yun yung mismo yung ang binibigyan ng pansin. Kahit nga sa barangay may proseso, akala nila barangay lang yan. Pag inibitahan ka ng barangay, hindi ka pupunta doon, hindi nila alam, diretso yun sa court. Yes. Pag hindi ka hanggang sa mapadalan ka, ibig sabihin, hindi pwede pala natin bastusin yung Kung ano may authority na ito. yes. Diyan din iiral yung ipagpapakita tayo ng respeto ng bawat Kristiyano. May mga paminsan-minsan, sorry ha, may nagsasabing Kristiyano raw sila, pero pakiramdam nila mas mataas sila sa iba. Pakiramdam nila, oy, ako lang ang tama dito, lahat kayo pupunta sa impyerno. Kasi nga, Kristiyano eh. Lalo na pag bishop na, no? Na nagiging obispo na siya. Ang nagiging isip ng mga iba na wala na, ako na lang talaga righteous dito. Yung pamumuhay ng righteous living, hindi yan sa pagsabi sa lahat na mali kayo, ako tama. Pero sa pagpapakita yun ng may paggalang at pagrespeto nga sa kapwa. Okay, the fact na sinabi niya yung pragmatic, may tama siya. Tama talaga siya. Ano pa ba? Parang ganito na, no? Ito na yung totoo, no? May maraming pumupunta din na nakakilala kayo. Dinadala yung usapin agad doon sa barangay. Pero pwede naman hindi pang barangay kasi mayroon naman talagang mga sitwasyon pangyayari na Pwede pang court na talaga. Court na talaga. Meron naman ganun. Pero kung mapag-uusapan pa sa, kasi yun naman nakalagay, bago mo dalhin muna, pag-usapan muna sa loob ng gawain sa church. Yes. So, kasi yung word na pinag-usapan natin yung paggalang. Ang ganda nung usapin natin ngayon. Although binanggit niya nga dan sa gobyerno, pero dahil yung gobyerno, ang tawag doon, may govern. Pag sinabi ng govern, Makakasako. yes, ganun. Ganun din, siguro sa may mga hawak ng mga church o gawain, dapat pinag-uusapan mo. Huwag muna dalun-dalun siya. Dapat tinatanong din natin yung sarili natin, paano ko ba talaga tinatrato yung ibang tao? Yung pakikiusap, yung pakikipag-usap, pakikitungo ko ba sa kanya, dapat ba talagang sabihin ng mga nasa paligid ko na, wow, ang bait talaga ng pastor namin. Ano? O ikaw ba yung pastor na sobrang authoritative mo, parang alipin mo na yung lahat na nasa paligid. Kasi i-reflect din yan sa mga members natin. Na tuloy, pati ibang members, kung nakita niya ganun ang ugali ng pastor, dala-dala rin niya yan. Di ba? Tuloy, pag nakapag-produce ka ng pastor mo, tagal-tagal na nagpapastor sa'yo, naka-aksidente yung kapatid, babanatan pa nung pastor. Kasi nga, alam niya, ganun maging pastor eh. Yun kasi yung nakikita. Dahil hindi kaya tao. So, parang medyo din siya sa, di ba, children obey your parents in the Lord. So, paano kung ang parents ay hindi sa Lord? Yeah. So, ang ganda ng tanong. Magpapasakop din ba sila? Kasi kung bibigyan ko ng title to, kahit wala naman title, Living a Godly Life in an Ungodly World. So yung tanong niya medyo pasok talaga, or talagang pasok. Kasi paano nga, kung yung mga magulang, hindi naman godly. Paano kung ngayon mamumuhay ng godly? Sa mundo na wala ng iba, ni ultimo magulang mo, kasama mo sa bahay, sino man nakikita mong godly. Tanong natin sa ating pinakabeteranong pastor, napakagalang nagpapagawa. Binigyan mo ka ng palais. Pero meron naman sagot dyan. Siguro, for fairness din, sa isang sambayan kasi, nakakilala kay Lord at hindi nakakilala kay Lord. Ang pinag-usapan dito, yung pagiging magulang. Yun yung nalilimutan ng bawat pamilya. Na isang may tungkulin ang isang tatay o nanay. So dapat ganun yung pamantayan natin. Kasi kahit siguro ito man ang realidad kasi kanina may napanood lang ako sa YouTube, pinag-uusapan yung mga lumaki ng mga anak ng mga pastor. Bakit daw ganyan. Maganda kasi at least napapanood mismo sila, nagkaroon sila ng ganung quorum ba na katulad ito ginagawa natin, devotion. So yun yung maganda na pinag-uusapan natin ngayon. Huwag mo na tayo lumayo doon sa hindi nakakakilala. Yung responsibilidad ba ng isang magulang na
siguro yun yung nanineglect para sa kanyang pamilya, yung una, yung kailangan mo siya mag-aralin. Kasi may mga tao na bahala na si Lord. Ano yan? Hindi naman gang yun. Bahala na si Lord. Tama ba? Kasi meron tayong tinatawag na skill at saka yung talent. Magkaiba naman siguro yun. Ayun. Pag may skill, ibig sabihin may panghanap buhay mo na may kakayanan na ibinigay sa iyo ng Lord. Di ba? Pag naman yung talent fee. Halimbawa, nando ka sa artista o kaya sumasayaw ka. Mga talent fee lang yan. Okay, siguro i-ano natin, level Gaya. siguro kung sa government, halimbawa, ang pinakatatay siguro, ang pinakatitingnan natin, Yes. Constitution. Yes. Tama ba? Presidente. Sa church naman, spiritual authority, yung sino yung spiritual authority dyan. Tapos sa church, sa bahay naman, Yes. sa family, yung parents. Yes. Or sabihin ng Bible, the head of the family is the man. So, yun ang sabi ng Bible. So, kung basihan pa rin natin siguro sa sinasabi ng Bible, kasi nakadepend naman tayo, kaya nga ang devotion natin, diba? We get from the Bible. So, yung kung i-contextualize natin siguro sa pinag-uusapan natin dito na sa spiritual, ano ba ang kaugnayan ng believers sa mundo? So, Ano nga ba, Pastor? Siguro yung... yun siguro, hindi natin, kaya nga sabi, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good. So, yung pala yung pagkakaiba. Will of God. Yung sinasabi niya, yung transforming. Nagpapasao. Yes. Meron na siyang not only idea, kundi na yung salita ng Diyos, pinanghawakan niya, pinamuhay niya, i-apply niya na sa pamilya. Ganda, no? Ganda ng mga binanggit nito, malalim, no? Ang nakita ko doon talagang kagaya ng mga nakalipas dahil kadugtog naman talaga itong passage na ibang chapter na. Yun talaga pamumuhay na may kabanalan, choice, no? Pipiliin mo talaga na sumunod sa Panginoon sa pang-araw-araw. Gawin yung mga bagay na ikararangal niya. Kahit na laging nandyan yung tukso na gumawa ng bagay na hindi maganda sa mata ng Diyos. So maganda yung binanggit mo. Ibig sabihin, you are not only in the position because you're in the position. Yung daily life pala, na pwede pala natin Amen. Okay na tayo? Yun na tayo ng reflection question. Isa lang. Ito na lang yung tanong. Tanong. Itanong mo. If people watch my life, would they see Jesus in me? Kung titingnan nila, bubusisiin nila yung buhay mo, makikita pa nila si Jesus. Scale of 1 to 10, Pastor. Siyempre, si Jesus naman talaga dapat ang sentro ng buhay natin kasi tayo tinatawag na Christian, without Christ, we are nothing. So, what we do, magre-reflect yun sa kung ano si Jesus sa buhay natin. Sabi nga, sa Philippians 4:8, whatsoever things are lovely, whatsoever things are pure, whatsoever things are good report. Yun yung iniisipin natin bilang Kristiyano. Hindi tayo nag-iisip ng kung ano yung iniisip ng mundo. So yun siguro yung makikita nila dahil si Jesus yung sinusundan. Wala na ba? Ikaw, Pastor. Pag binusisi nila ang buhay mo, makikita pa nila na talagang siguro nandyan si Kristo. Titingin. Misa kasi ganito, madaya ang tingin. Ang totoo yun dapat. Kung sa harapan ng Panginoon, mag-engage mo na kasi siya yun. Di ba? So, ang maganda sa panahon natin ngayon,
araw-araw kasi, tama yun eh. Kasi nalimutan ko kanina, meron akong application na-repress ako yung salita na dapat yung araw-araw kung yung kikiluhin, yung timbangan, hindi mo. Diba, nakatikit siya, tapos may Yeah. araw-araw pala, dapat pala timbang na timbang. Si Lady Justice. Yes. Ikaw ba yung nasa right o nasa wrong? Salamat na lang kay Lord kasi unang-una, totoo ang nakakakita ng Diyos. You cannot deceive God by your words. Yes. Kung ako ang tatanungin mo, magiging honest ako. Siguro pupunta muna ako sa 50-50. Kasi in between eh. Yeah. Kasi kung lumabas pa ako ng konti doon, 6, 7, 8, oh, praise the Lord. So kasi, ayun, naalala ko na. Doon daw pala nababase yung character natin sa maghapon kapag ikaw ay nasusuko. Baka nagdadrive kayo. Sa pagdadrive mong gano'n, Kating ko nga minsan to, pag nagdadrive kami. yun. Habang nakabukas si radyo, tingnan ko mo yung reaction, no? Doon, for example, doon ako na-testing. Ginagawa ko talaga yung motor. Kasi yung truck, biniban lang siya, pero nagpalabas ng usok. Mabubura mo talaga yung mukha. Itimitin talaga. Tapos ang ginawa ko, ginanon ko yung motor ko sa harapan niya. Hindi ako nagmura. Buti di mo binunod. Mahal ka ni Jesus! Megapon. Pero pwede ka palang magalit, hindi ka magbumura. Pero marinig kasi gumalok sa harapan niya. Pero kung pwede naman palang, bala na si Lord. Pero yun nga, yung reaction mo, Yeah. yung sa maghapon. Yung bigla. Yes, pwede ka magmura, pwede kang, alam na, yung violence reaction, pwede mong gawin yun. Pero yung lately, yung nandito ako, dito sa loob ng Validol, yung mahakot ng basura, ito sa may tulay, bago ako lumabas, nakapolo Basura ako pa eh. maganda, tapos naghahakot sila ng basura. Papunta ka yata dito nun. Hindi, palabas na ako. Labas na. Eto na. Di pag may dumang kotse, ang bilis talaga. Sumumbong, yung tubig na sobrang galing sa kanal, napunta sa Oh, akin. man! Hallelujah! Babalikan ko ba ito o hindi? Kasi naalala ko yung muna. Yeah. Galing sa ano, kung magagaling ka sa kinity, di ba? Fellowship. Kakaganto lang namin, kaka-fellowship. Pinag-usapan pa naman doon, yung kabanalan. Sino nagturo doon? Ako sino? Basta yung narinig pa. Ako yung mahilig sa ganyan topic. Holiness. Pag uwi mo, ganun polo mo, amoy ka lang talaga. Anyway, yun yung maganda. Yun nga sabi ko. Paano ma-reflect? Yung yan. So, dun may natutunan talaga ako. Hindi ko na binalakan. Amen. Totoo yan eh. Kasi yung pagdadrive, hindi ka nag-iisip ng iba dyan eh. Natural mo, Patience. lumakas ka talaga. Pasensya. Diyan lahat eh. Gumagalaw lahat buong pagkatao eh. Isip mo, yung damdamin mo, paano ka mag-response dun sa mag-react dun sa ganun. So, yung gauge ako na 50-50 para at least. Tama yun eh. Ay, bakit 50-50? Ito yung reality niya na yung sa sinasabi ni Pastor. Buong buhay natin, huwag na tayo magpaka-joke, magkakilala tayo dito. Buong buhay natin, nakaharap tayo sa scripture, nag-a-analyze, nag-aaral. Pag-uwi mo sa bahay, yung ulit kaharap mo. Pero ang reality, nahulog ko pa sa pagkakasala. Talagang natuwa ko sa parang yun nga, mas safe na sabihin. Hindi ka tao. Isipin mo yun, araw-araw nasa utak natin, evangelism, pagtuturo ng salita ng Diyos, pero grabe, nahulog pa rin talaga tayo. Sa yung tama yung word na, choose you this day yung whom you will serve. Yun. Laging in Choose this day. Sabi ni Joshua. Ikaw kapatid na bros, Ano ano masasabi? Kung susukatin, kung titignan yung buhay mo, bubusisiin ka, makikita ba si Kristo? Parang, one thing for sure, nakikita ng Diyos sa akin si Kristo. Nakikita ng tao, hindi ko masabi. Kasi unang-una, sila yung nag-judge sa akin. But in myself, yes, I know how I feel sometimes. Kaya, one thing for sure, mas gusto ko may
sabihin na sigurado ako Siya, mas maganda yun. na nakikita ng Diyos, Panginoon Jesus sa grasya niya. Pero sa mga tao, I'm sure nakikita nila. Yeah, and that's the reminder of the verse. The verse is telling us to live our lives in a manner that people will see Jesus in us. Amen. Salamat po! Kita-kita tayo ulit bukas! God bless us all! Thank you. Thank you.